international law ninyo, hindi man ninyo nire-respect yung international law. Particularly daw, the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Kita ninyo? Arap-arapan na panloloko yung ginagawa nila. Iba yung sinasabi nila ngayon sa actual nilang ginagawa. And yung statement nila in conflict sa mga sinasabi nila, mga kababayan, na hindi nila nire-recognize yung arbitral ruling. Di ba? Yung arbitral ruling, mga kababayan, yun mismo yung UNCLOS. Tapos sasabihin nila rito na anchored on international law in UNCLOS. O di ba para na panluloko po ni Silian? Huwag kami. Ito po si Silian, yung napakasinungaling na ambasador. Dapat nito, mga kababayan, pinapatalsik. Tama yung suggestion po ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez. Wala niyang dapat pinag-uusapan tayo. Hanggat hindi nila nire-recognize yung arbitral ruling, huwag tayong makipag-usap muna sa China. At kailangan na palakasin yung ating posisyon rito. Yung ating engagement with the like-minded nations. And it's nice, mga kababayan, na right now, isolated na po yung China. Nag-iisa lang sila. Tama itong statement po ni Midel Aguilar, yung spokesman ng Armed Forces of the Philippines. Nambobola na naman, mga kababayan, yung mga Chinese. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito ang sabi dito sa balita, Manila Standard po. Sabi dito, China again says ready to hasten Code of Conduct Pact with ASEAN. Maniwala sa inyo. Tuloy lang po tayo, Mr. President. Sa bagay, yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang tuloy sa kanyang mga ginagawa ngayon kasi very effective po. Checkmate sila ngayon kasi, mga kababayan, at hindi rin lumusot sa atin doon sa resupply mission, mga kababayan, at laging basag yung kanilang mga propaganda. Kaya ngayon po, medyo kumambyo yung China, tinone down nila yung kanilang mga rhetorics. Pero siguradong panluloko na naman po ito, pambubula sa atin. Never tayo, mga kababayan, maniwala sa kanilang mga sinasabi hanggat hindi nila nire-recognize, mga kababayan, yung arbitral ruling, at hanggang hindi sila umaatras dito, mga kababayan, sa West Philippine Sea. Kailangang tadtarin natin ng mga EDCA sites yung ating bansa po. And we have to go nuclear po para may nuclear deterrence po tayo. Yung pagbabawal po sa ating konstitusyon, kailangang baguhin natin yung ating konstitusyon. Kasi pro-Chinese interest po yung ating konstitusyon. Korikong konstitusyon kasi po. Di ba? Iginapos po ng ating konstitusyon yung ating mga kamay mismo. Binawal sa atin na gumamit ng nuclear. Ganon tayo sinalaula, mga kababayan, ng mga dilawan. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, yung pambobola ng mga Chinese, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. At saka, mga kababayan, huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito yung sabi dito sa balita sa Manila Standard. Niloloko na naman tayo. Panloloko po ito, mga kababayan, pambubula sa atin. Sabi dito, China is once again ready to accelerate the conclusion of an effective and substantive Code of Conduct or COC in the South China Sea.
sabi ng kanilang ambassador dito sa ating bansa na napakasinungaling. Di ba? So sabi dito po, Ambassador Wang Xilian said China and the Association of Southeast Asian Nations are capable and wise enough to maintain peace and stability in the South China Sea. Lumayas muna kayo dyan sa South China Sea. Magsipag-uwian na kayo para maniwala kami. Pero hanggat nandyan yung inyong mga barko, yung inyong mga milisya at hindi ninyo tinitigil yung construction dyan, yung bago nga airstrip na yung ginagawa ninyo, hindi ninyo kami mapapaniwala. Tuloy-tuloy yung aming paglalagay ng mga EDCA sites dito na nakatutok papunta sa inyo for our defense. Wag ninyo kaming niloloko. Handa po yung aming armed forces at yung America and the Allied Forces to defend our country in the South China Sea. So sabi rito sa balita, ASEAN and China have resumed discussions on the long-planned COC. The three-day dialogue, which concludes today, gathered diplomats from the region, including those from 5 out of 6 claimant countries in the South China Sea, namely China, the Philippines, Malaysia, Vietnam, and Indonesia. Sabi ni Wang, Beijing is one with ASEAN in seeking a COC that is anchored on international law. International law ninyo, hindi man ninyo nire-respect yung international law. Particularly daw, the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Kita ninyo? Arap-arapan na panloloko yung ginagawa nila. Iba yung sinasabi nila ngayon sa aktual nilang ginagawa. And yung statement nila in conflict sa mga sinasabi nila, mga kababayan, na hindi nila nire-recognize yung arbitral ruling. Di ba? Yung arbitral ruling, mga kababayan, yun mismo yung UNCLOS. Tapos sasabihin nila rito na anchored on international law in UNCLOS. O di ba para na panluloko po ni Xilian? Huwag kami. Ito po si Xilian, yung napakasinungaling na ambassador. Dapat nito, mga kababayan, pinapatalsik. Tama yung suggestion po ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez. Wala niyang dapat pinag-uusapan tayo. Hanggat hindi nila nire-recognize yung arbitral ruling, huwag tayong makipag-usap muna sa China. At kailangan na palakasin yung ating posisyon rito. Yung ating engagement with the like-minded nations. And it's nice, mga kababayan, na right now, isolated na po yung China. Nag-iisa lang sila. Tama itong statement po ni Midel Aguilar, yung spokesman ng Armed Forces of the Philippines. Ito po sabi ni Midel Aguilar sa interview ng ABS-CBN. Other side is alone. Armed Forces of the Philippines thanks international community for backing Philippine rights in the South China Sea. Kaya naglaylo, mga kababayan, hindi na tayo binomba ng water cannon. Kasi alam nila, handa tayong dumifend at nakasilip yung Amerika. May lumilipad na eroplano ng US Navy, mga kababayan. Nakadungaw doon. Kaya hindi makaporma yung mga Chinese po. Yung Chinese Coast Guard. Although nag-attempt sila na i-block tayo, pero hindi naging very aggressive tulad ng dati. So, tapos nagpalusot sila. Sinabing for humanitarian consideration na niya, kaya inalaw namin. Sinong niloloko ninyo? So sabi dito sa balita, the Armed Forces of the Philippines on Wednesday
thanked the international community for supporting the Philippines' rights over parts of the South China Sea, saying China was isolated in the issue. Wala man talagang sumusupport po, mga kababayan, sa posisyon ng China sa international community. Walang bansa na kumakampi sa kanila. Ang support nila, mga kababayan, galing kay Mao Diggs, tapos mga DDS dito sa ating bansa. That is the irony, mga kababayan. Pero sa international community, wala mang support po. Kahit yung Russia, hindi magsalita. O, diba? Yung North Korea, Iran, ito yung mga kaalyado ng China, hindi man po kumikibo. Walang sinasabi tungkol sa issue dito. Pumapabor sa posisyon ng China. Isolated talaga po sila. So sabi rito, the United States, European Union, Japan, South Korea, and Australia were among the nations that earlier scorned China's use of water cannons against Philippine supply vessels sailing within the Philippines exclusive economic zone. Kasi mali po. Kitang-kita po at alam ng buong mundo, mali ang posisyon, mga kababayan, ng China. At yung claim nila sa buong South China Sea, using yung sinasabi nilang 9-dash line, wala mang kumikilala noon sa international community. Sila lang naman yung naniniwala doon. So sabi po ni Colonel Medel Aguilar, spokesperson ng Armed Forces, malaking bagay po yan. Malaking bagay po yon na we stand with the international, with the community of nations. They, referring to other countries, are with us, while the other side, referring to China, is all alone. Sabi po ni Medel Aguilar. They are lonely, anya. They are isolated, he added, underscoring that what happened was not acceptable to the international community. Walang kumakampi po sa kanila. Kaya kapag po kinanti nila tayo, yung ating mga tropa na nagsasagawa ng resupply mission, malamang kukuyugin po, pupulbusin po ng Allied Forces yung China. So sabi niya rito, pressure from other countries may be among the factors that push China to tone down its aggression in the West Philippine Sea. The Philippines Coast Guard said. Last resupply, they deployed 6 big China Coast Guard vessels, but this time they were only deploying 2 China Coast Guard vessels. At dalawa dito ay mas maliit pa sa barko natin. So mas malaki yung barko natin. Nakita po ninyo doon sa sa video. Sabi po ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson from the West Philippine Sea. So sabi niya, I think this has something to do with optics. They want to show the world na kunyari, they are not really that aggressive in preventing our resupply operations. Kaya effective po yung with full coverage po. Although hindi po live, recorded siya, nakatulong po para ma-expose yung mga pang-abuso na ginagawa sa atin ng mga Chinese. At siyempre, nakatulong yung lumilipad-lipad na eroplano ng Amerika. Hindi na nila tayo kayang sindakin. Sila ngayon yung nasindak. So sabi rito, the PCG also belied Beijing's claim that it allowed Philippine ships to deliver food supplies to BRP Sierra Madre for humanitarian concerns. The resupply mission niya we had yesterday was not a walk in the park. We still experienced dangerous maneuvers. They still attempted to block our resupply operations, sabi po ni Tariela. We don't need permission from the People's Republic of China. We don't need to explain what are the supplies we need to bring on board the BRP Sierra Madre, sabi po niya. Ito po mga kababayan, yung ating yung ating Coast Guard vessel. Mas malaki na kaysa sa kanila. Kaya hindi tayo nasindak. At saka sila ngayon yung nasindak. Ito po.
Ito yung Coast Guard natin, mga kababayan. Ito yung Chinese Coast Guard. Hindi tayo dapat magpasindak talaga, mga kababayan. Ito, mas malinaw. Ito yung atin, malaki siya. Ito yung Chinese Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard vessel. Bumangga sila. Baka sila pa yung maunang lumubog. Di ba? Kasi mas malaki yung atin. So, importante talaga, may naka-cordon, may nakabuntot na malaking vessel o barko ng ating Philippine Coast Guard. But anyway, mga kababayan, pag nasimulan na natin yung joint patrol with America, Japan, and Australia po, I think titigil na ito na mga Chinese sa pang-aabuso po sa atin. Unless gusto nilang simulan yung tribulation po ng mundo. Di ba? Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.